magsimula sa ating pong gawain, ito lamang po ang mga paalala para sa maayos na pagsamba. Una po ay batayan po natin ang mga bata o yung po mga anak sa lahat ng oras. Pangalawa, batayin po ang cellphone o ilagay ito sa silent mode. And pangatlo po, iwasan ang maingay na usapan sa loob ng bahay ng Diyos. At pangatlo, hayaan po natin na makapag-focus po tayo sa gawain ng ating Panginoon. Samahan niyo po ako sa pagbasa ng salita ng Diyos sa Exodus chapter 14, verse 14 po. The Lord shall fight for you, and you shall hold your peace. If God has been good to you, praise Him and Amen. Samahan niyo po ako sa panalangin. Yes, Heavenly Father God, maraming salamat po sa umagang ito, Panginoon, na pinagkaloob mo po sa amin. Dalangin namin, Panginoon Lord God, na patuloy mo po kami, Panginoon Lord, pagkalinisin, Panginoon. Humihingi po kami ng kapatawaran sa lahat ng aming nagawang pagkakasala, Panginoon. Lord, Ikaw po ang nakakaalam ng aming puso, Panginoon, ng aming iniisip, Panginoon. Lord, hayaan mo po, Panginoon, na Ikaw, Panginoon, ang aming mapurihin sa umagang ito, Panginoon. Dalangin po namin na magkaisa ang bawat isang naririto, Panginoon. At ang mga wala pa, Panginoon, dito ay dalhin mo po ang kanilang panyapak upang makasama namin sila sa pagpupuri para sa iyo, Panginoon. Lord God, we pray, Panginoon, sa gawain ito. Sa umpisa pa lang ng pag-aawitan, Panginoon, dalangin namin na bigyan mo po kami ng kasiyahan, Lord God, ng hungerness, na Panginoon, Lord God, na purihin ka at nakilain ka, Panginoon. Sa bawat pag-awit, pagpalakpak at pagtaas ng aming kamay at pagsayaw sa iyo, Panginoon, hayaan mo na para sa ikadadakila mo to, Panginoon. Dalangin din po namin, Lord God, na ang lahat ng mga nandito, Panginoon, mga nanay, tatay, kabataan, Panginoon, Lord God, mga young pro, Panginoon, ay hayaan mo, Panginoon, Lord God, na magkaisa kami, Panginoon, sa pagpupuri sa iyo, Panginoon. Gayon po man, hindi lang sa pag-aawitan, maging sa pag-aaral ng iyong salita, Panginoon, Lord God, i-ready mo na po ang aming puso at i-ready mo na po ang aming isipan upang makinig sa iyong mga salita, Panginoon. Dalangin po namin at hinahawakan na namin ang katagumpayan ng gawain ito, Panginoon, Lord God, hanggang sa pagtapos, Panginoon, Lord God, hanggang sa pagpunta namin ng West Ramel, Panginoon, Lord God. At naniniwala kami, Lord God, na ang araw na to, Panginoon, ay para sa iyo, Panginoon. Araw-araw ng aming buhay ay para sa iyo, Panginoon, Lord God. Kaya hayaan mo, Panginoon, na ibigay namin ang pinaka-the best na papuri namin, Panginoon. Hayaan mo na ibigay namin, Panginoon, yung 100%, Panginoon, ng pupuri namin sa iyo, Panginoon. Because we believe, Lord God, na Ikaw ang siyang kikilos sa bawat isa, Panginoon, Lord God. Panginoon, maraming salamat po muli. Ikaw ang aming pupurihin at dadakilain sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Pagtungan po natin ang ating Diyos na buhay. Ayan, bago tayo magsiwala, kamayan mo naman yung katabi mo. Sabi mo, nagagalak ako na makita at makasama ka muli sa araw na ito. Ayan, sino dito yung ready ng umamit at sumayaw ay pumalakpak na para sa Diyos? Amen. Sige po, palawitin natin ang ating Diyos na buhay.
ang kaisarap magpuri sa iyo, Panginoon Lord God. Hayaan mo, Panginoon, na awitan ka pa namin, Panginoon, sa mga oras na to, Lord God. Tunay ang pangako mo, Panginoon, Lord God. Tapat ang pangako mo, Panginoon. Noon, ngayon, at magpakailanman, Panginoon. Hayaan mo, Lord God, na ang puso kami, Panginoon, Lord God, umawit sa iyo. Hayaan mo sa bawat lyrics, Panginoon, ng aming binabanggit, Panginoon, ay magsilbing panalangin namin, Panginoon, para sa iyo. Hiya, O Diyos, ang iyong katapatan.
ay hindi magiging Panginoon Lord God. At alam ko, Panginoon Lord God, na nandito kami, Panginoon, because we have a purpose in you, Panginoon Lord God. And we believe, Panginoon Lord God, hindi na kami tatayo, Panginoon Lord God. Hindi, Panginoon, pupurihin ka namin, Panginoon. Ikaw, minamahal, minamahal, sa lahat ng oras, hanggang sa iwanan, mamuling ka. Ikaw, minamahal, minamahal, sa aking pusilang, hanggang sa iwanan, mamuling ka. Sa'yo ang pag-ibig, sa'yo ang pagpupuri, habang may buhay. Sa'yo
araw-araw para pasalamatan ka, Panginoon. Muli, Panginoon, nagpapasalamat pa rin kami at nararanasan namin ang iyong pag-ibig at ang iyong presensya. Napakabuti mo, Panginoon, sa buhay namin. Kaya ikaw po ang aming pupurihin at dadakilain. Sa pangalan ni Jesus, everybody say, Amen. Manatili po tayong nakatayo. Tayo po'y manalangin. Basahin na po natin ang scripture reading sa Gawa chapter 25 verse 8. Sinabi ni Pablo bilang pagtatanggol sa sarili, mula ang ginawang labag sa kautusan ng mga Hudyo, nilaban sa templo o sa emperador. Manalangin po tayo. Panginoon, maraming salamat po muli sa pagkakabasa ng iyong mga salita, Panginoon Lord God. At patuloy mo, Panginoon, na ingatan at gabayan, Panginoon, ng bawat isa sa amin, Panginoon. Ganun din po, Panginoon, Lord God. Bagamat, Panginoon, hindi kami karapat-dapat sa iyong harapan, Panginoon, Lord God, kundi sa iyong biyaya tabag. Panginoon, Lord God, ay nandito kami, Panginoon, Lord God, upang magpuri, Panginoon, magpasalamat, Panginoon, Lord God. Maraming salamat, Panginoon, sa privilege, Panginoon, Lord God. At alam namin, Panginoon, Lord God, kung wala ka sa buhay namin, Panginoon, Lord God, wala kami, Panginoon, Lord God. Salamat, Panginoon, sa iyong buhay na inalay, Panginoon, sa amin, Panginoon, Lord God, upang kami ay maligtas, Panginoon, Lord God. Maraming salamat po, Panginoon, at dalangin namin, Panginoon, Lord God, sa iyong mga salita, Panginoon, Lord God, na ituloy mo sa puso at isipan namin, Panginoon, Lord God. At alam namin, Panginoon, Lord God, ay nandito ka sa kalagitnaan, Panginoon, Lord God. At tutulungan mo bawat isa, ng iba ng Espiritu, Panginoon, Lord God. Maraming salamat po sa tayong pangalan ni Jesus. Amen. Di po, maaari na po tayo umupo. Okay, punas-punas muna po ng pawis, no? Ayan. So, ang topic pa rin po natin is Book of Acts, chapter 25, no? Chapter 25, sa Book of Acts. So, nasa na po ba tayo? Anong chapter na po ba tayo sa pinag-aaralan po natin? So, chapter 25 na po, no? So, yung nakaraan pong topic is about sa Book of Acts chapter 24, no? So, kung titignan po natin, nandoon po kung saan inaresto ikinulong si Paul na doon sa Roma, no? Nagkaroon siya, na house arrest siya, no? Kung babalikan po natin yung topic po nakaraan, na house arrest po siya, no? Ilang taon po siya doon? At sino po yung gobernador po na nangangasiwa ng kanyang kumbaga sa kaso, no? Si Gobernador Felix, no? So, sino yung mga nag-usik sa kanya? Yung mga pare. Isa sa kanila is si Ananias, yung pinakapunong pare, no? So, ang topic po natin ngayon ay Book of Acts, chapter 25 naman po, no? So, sa chapter 25, ito po yung, ayan, ito po yung mga points na ating tatalakayin po. Sabi dito sa God is faithful to His purpose and His plan cannot be stopped. So, naniniwala ba kayo doon na ang Diyos is hindi nai-stop yung plano ng Diyos para sa atin? Kumbaga, kung makikita natin, minsan, kung titignan natin yung past natin o yung buhay natin, minsan messy. No? Minsan parang akala mo hindi na nag-grow. Akala mo doon ka na lang. Pero sa tingin niyo po ba nai-stop ba yung pagkilos ng Diyos sa buhay natin pagka ganun? So hindi. Kasi ang Diyos yung kumikilos, no? So kung sa tingin natin is kung sa tingin natin parang walang growth, parang walang pero hindi may stop yung kalooban ng Diyos, no? Hindi may stop yung gawain niya. Hindi may stop yung yung nais niya sa buhay natin. So, sabi dito, God protects His servants.
So, naniniwala ba kayo doon na yung mga servant ng Diyos is pinoprotektahan niya? Naniniwala ba kayo yung Diyos is iingatan ka niya? No? So, sa pangalawang point is God uses every circumstance to accomplish His purpose. No? So, ibig sabihin, ang Diyos daw is kahit anong circumstansya is kumikilos o may purpose ang Diyos. No? Ibig sabihin, kahit nakikita mo na stagnant, kung makikita natin yung pagkilos ng Diyos kay Paul, makikita natin na kung anong Kristiyano yun, mababaw na Kristiyano yun, Lord, naglilingkod ako sa iyo, bakit mo ako pinakulong? Bakit ako nakulong? Hinayaan mo makulong. No? Pero kung titignan mo, is may purpose ang Diyos. Di ba? Ang sabi niya doon sa Acts chapter 23, verse 11, kung natatanda po natin, kung paanong nagpatotoo ka tungkol sa akin sa Jerusalem, kailangan mo rin magpatotoo sa Roma. So ano yung ginamit ng Diyos sa yung na pangyayari para magpatotoo siya doon sa Roma? Yung pagkakulong niya, yung pagkahuli sa kanya. Tama po ba? So hindi man smooth yung paraan ng Diyos para maipahayag niya yung salita ng Diyos sa Roma is ganun yung way. Kumbaga, kung hindi ka kung wala kang pananampalataya o maliit yung pananampalataya, magdadoubt ka eh. Tsaka mag-aalangan ka. Pero si Paul, kilala niya yung pinaglilingkuran niya eh. No? Walang pag-aalilangan. At bago pa siya pumunta ng Jerusalem, meron ng sa kanya? Meron ng nakaabang sa kanya. Meron ng propesiya sa kanya na ganito ang mangyayari sa iyo. Pero anong ginawa niya? Inignore niya yung ganong warning. Hinayaan niya. No? Kung makikita natin, walang pangamba si Paul. Kasi alam niya, nakasama na si Lord. So, God is faithful to His promises. So, totoo ba na ang Diyos is faithful sa kanyang mga pangako? Amen. Kumbaga, hindi nagbabago, hindi siya katulad ng emotion natin na pabago-bago. Na pagka okay tayo is mawawala na yung natin, yung eagerness natin. Si Lord hindi. Through ups and down, faithful siya. No? Hindi lang nakikita natin na, ay dahil masaya ako ngayon, kaya ako faithful sa husband ko, masaya ako ganon. Tama po ba? So, hindi siya about emotion, it's about kung ano yung pinaka-plano niya, hindi siya nagbabago. Hindi siya unchangeable. Kung ano yung plano niya, yun yung mangyayari. So, diretso na po tayo sa topic. Sabi niya daw, God protect His servants. So, tingnan po natin kung paano po pinirektahan si Apostle Paul doon sa mga patuloy na pinoprotektahan si Apostle Paul doon sa mga Pariseo. So, basahin po natin sa chapter verse 1. Sabi dito, dumating si Festo sa lalawigang pangangasiwaan niya at pagkaraan ng 3 araw, pumunta siya sa Jerusalem mula sa Syria. So ito si Festo, kasi po, bakit po hindi na si Felix? No? Kung dati si Felix yung gobernador na humahawak sa kaso ni Apostle Paul, ngayon po si Gobernador Festo. Sa kaysaysayan daw po, ang sabi, kung bakit daw po nawala si Gobernador Felix, dahil po, dahil sa mga pamamahala at kalupitan nito. So, pangalawa, lumala ang kaguluhan sa Judea habang siya ang namumuno. So, nagkaroon ng nalaman ng emperador, kaya siya pinaalis doon sa Judea at pinapalitan nito ni Gobernador Festo. So, bilang bagong gobernador, makikita natin ito sa verse 2, lumapit sa kanya mga punong pari at mga pinuno ng mga Hudyo at idinulog ang kanilang reklamo labang kay Pablo. So bilang gobernador, makikita natin na kung saan siya na-assign na gobernador, is pinuntahan niya, no? Kumbaga tinignan niya yung kalagayan ng kanyang pinamumunuan. Dahil siya bago, hindi niya alam kung ano yung mga kalakalan na meron doon. Kung makikita po natin dito, ano yung unang bumugad sa kanya? Yung mga punong pari at mga pinuno ng mga Hudyo. At anong idinulog? Reklamo kalabang kay Pablo.
Di ba? Kung mapapansin po natin, kung sa politika, pag merong politika na pumunta sa iyong lugar, anong unang sasabihin mo? Yung mga pangangailangan ng yung mamamayan o yung mga dinudulog mo, o ano yung kakulangan doon. Di ba? Pero sa kanila, nakikita natin, ano kagad yung bungad? Si Pablo. Gina G kay Pablo, no? Buwan mo 2 years na itong pangyayari na to, o yung in-erase nila yung kaso ni Paul, di ba? Pero hindi pa rin nila nakalimutan, di ba? Talaga yung eagerness. Natatandaan ko pa nga, meron pa nga 40 men na nag-fasting. Ewan ko lang kung buhay pa yon. Kasi hanggang ngayon hindi pa rin namamatay si Paul, eh. Di ba? Kung mapapansin niya, di ba? Ngayon, kung makikita nyo na talagang yung eagerness ng mga pinuno, hindi ko alam kung anong pinaglalaban talaga nito, eh. Siguro, tinamaan lang yung ego nito ng mga, dahil nga, yung mga teaching nila is talagang, baluktot, eh. No? Kung titignan po natin dito sa verse 3, sabi dito, dahil may balak silang tambangan at patayin si Pablo, nagmakaawa sila sa gobernador na ipatawag ito sa Jerusalem. So, inireklamo nila, di ba? Anong gusto nila? Tambangan. Yung pa rin yung plano nila. Hindi pa rin nagbago. Yung 2 years ago, yung pa rin ang gusto nilang gawin kay Paul. Tambangan at patayin. So, makikita natin kung gaano kasigasig, kung gaano yung galit nila kay Paul na talagang tuligsain at patayin. Siyempre, si Festo, hindi niya alam kung ano yung kalakaran doon niya, kung ano yung pangyayari. Kasi nga, bago siyang gobernador. Sabi niya dito, si Pablo ay nakabilanggo sa Caesarea at babalik ako ron sa madaling panahon. Pasamahin niyo sa akin ang iyong mga pinuno kung totoong may kasalanan siya sa kaninyo isakdal. Kumbaga, babalikan natin yung istorya ni Paul, isa siyang Romano, no? Hindi siya basta-basta dapat hatulan nang hindi pa siya nalilitis. So, dahil isa siyang Romano, may karapatan siya na idulog yung kanyang kaso doon sa Roman Empire. Dahil isa siyang Roman citizen. Kung makikita po natin dito na kung paano na punotektahan ng Diyos ang si Paul sa mga Pariseo. Verse 6. Sabi dito, God uses every circumstance to accomplish His purpose. So, eto na. Kung makikita po natin na, sabi ko nga kanina, ginamit ng Diyos yung pagkakakulong ni Apostle Paul para ma-share yung gospel niya. Saan? Sa mga Romano, no? So, hindi man hindi ganon ka-smooth yung transition. Kasi alam niya. Pero, si Apostle Paul nagtitiwala na kahit na anong circumstances, kumikilos ang Diyos. No? Hindi siya nagpatinag. Kahit alam niya makukulong siya o yung buhay niya nakasalalay. Sabi dito, sa Gawa chapter 25, verse 6 to 12, verse 6, nagpalipas si Festo ng 8 o 10 araw sa Jerusalem, saka bumalik sa Caesarea. Kinabukasan, upo siya sa hukuman at nag-utos na iharap sa kanya si Apostol Paul. So, eto na. Kasi nga, dahil sa sobrang eagerness ng mga Pariseo na iharap si Apostol Paul o patayin si Apostol Paul, talagang inuna talaga nila yung kagustuhan nila sabihin sa gobernador na si Apostol Paul litisin o patayin. Sabi dito, pagdating ni Pablo, pinaligiran siya ng mga Hudyo galing sa Jerusalem. Nagharap sila ng maraming mabibigat na paratang laban sa kanya, ngunit hindi nila napatunayan ang mga iyon. Verse 8, sinabi ni Pablo bilang pagtatanggol sa sarili, wala akong ginawang labag sa kautusan ng mga Hudyo, nilaban sa templo o sa emperador. Okay.
Sabi dito, sa verse 9, nais ni Festo pagbigyan ng mga Hudyo, kaya tinanong niya si Pablo, nais mo bang pumunta sa Jerusalem upang doon kita litisin? Bakit tinanong ni gobernador si Apostle Paul? No? Dahil sa mga kagustuhan ng mga Pariseo, no? Pero alam ni Apostle Paul sa una't simula pa lang, kaya nga siya dumulog doon sa kapitan, di ba? Para mapunta siya sa Roman dahil una pa lang tatambangan na siya. Kung maaalala nyo, no? Kaya anong sinabi na apostol? Sumagot si Pablo, narito ako sa harapan ng hukom ng emperador. Dito ako dapat litisin. Wala akong nagawang pagkakasala sa mga Hudyo at iyan ay nalalaman ninyo. So kung makikita natin yung patotoo ni Paul, is 12 days lang siyang nandoon sa Jerusalem. No? So kung mapapansin natin, paano nga naman magkakaroon maggagawa kagad si Apostle Paul, is kararating niya pa lang. No? Galing siya sa Asia Minor. No? Makikita natin na yung patotoo, kaya nga sinabi niya doon sa previous na chapter 24 na kung gusto niyo, suriin niyo kumbaga, yung parang journey niya para makita na nagsasabi siya ng totoo. No? So makikita natin na kung gaano katapang din sumagot, no? Dahil alam niya na nasa katwiran siya. Sabi dito sa chapter 11, kung ako'y lumabag sa batas o nakagawa ng anumang bagay na dahil dito, dapat akong parusahan ng kamatayan. Hindi ako tutol, ngunit kung walang katotohanan na maparatang nila sa akin, hindi ako dapat ibigay sa kanila. Sa emperador ako dudulog. Yun nga. Dahil nga, Roman Empire siya, ay may pribilehiyo siya na dumulog sa emperador. Pero kung hindi siya Roman Empire, is wala na. Yun yung pribilehiyo na isa siyang Roman Empire. At siyempre, ginagabayan siya ng Diyos. Hindi pa kasi natatapos yung purpose niya. No? Kumbaga, yung purpose niya is magpatotoo doon sa Roma. No? Kaya, sa verse 12, sumangguni si Festo sa kanyang mga tagapayo. Pagkatapos ay sinabi, yamang sa emperador na mo gustong dumulog, sa emperador ka pupunta. So, dahil nga, kung mapapansin naman natin is, wala naman din silang makita na pagkakasala kay Festo. Makikita natin yan sa mga previous verse, no? Is ibibigay na siya doon sa emperador. At ang emperador ang maglilitis. So, verse 13, ito na, God is faithful to His promises. So, sabi ito sa verse 13, makalipas ang ilang araw, dumating sa Caesarea si Haring Agrippa at si Bernice upang bumati kay Festo. So, ito, yung pagdating ni Agrippa is nakasanayan na nila na kapag merong mga bagong luklok na gobernador is sasalubungin nila. Si Haring Agrippa po, kung di niyo po alam, siya po ay apo ni Herodes the Great. No? Herodes the Great. At si Bernice ay kapatid niya. Kapatid ni Agrippa. Kumbaga, lagi niyang kasama yan kung saan man siya magpunta. So, sabi dito, nang tumagal-tagal sila roon, sila ni Festo sa hari tungkol kay Pablo, sinabi ni Festo kay Haring Agrippa, si Felix ay may iniwan ditong isang bilanggo. Nang ako'y nasa Jerusalem, inireklamo ito sa akin ng mga punong pari at mga pinuno ng mga Hudyo at hininging parusahan siya. Sinagot ko silang hindi kaugalaan ng mga Romano magparusa sa sino mang inireklamo hanggat hindi niya nakakaharap ang mga nagsasakdal sa kanya at ipagtatanggol ang kanya sarili laban sa paratang. So ito na nga. Bakit dinulog ni Festo kay Haring Agrippa? Kasi nga matagal na silang namamahala sa Judea. Kung papansin natin, kumbaga alam na nila yung mga ganong dinudulog o mga dapat litisin.
kumbaga si Haring Agripa, sanay na siya sa mga ganong kaso na about tungkol sa reliyon. Dahil simula-simula pa kay Herodes at saka sa kanya is yun na talaga, Hudyo na talaga ang kanilang pinapamalaan. So si Haring Agripa, kaya siya naging hari, pero sakop pa rin siya ng Roman Empire. Hindi po siya hari. Hari lang po siya ng may mga part lang sa Judea na siya ay hari. Pero hindi siya hari ng buo kasi wala pong hari yun. Emperador po ang namamahala. Pag sinabing Roman Empire, yun yung mga nasasakupan nila. At si Haring Agripa is nakapaloob pa rin siya sa Roman Empire. No? Mapapansin po natin. Kaya, bakit sinabi dito na hindi ka ugalian ng Romano o magparusa sa sino mang nirereklamo. So, babalikan po ulit natin na pagka isa kang Roman citizen, is kailangan mo munang litisin bago ka parusahan. Pero ang gusto ng mga Pariseo is baluktutin yung batas eh. No? Gusto nila kagad na tambangan eh. No? Para makaganti sila kay Paul. Pero hindi yun yung gusto ng Diyos. Kasi yung purpose niya o yung promises niya is kailangan mangyari. O, matupad. No, hindi siya mahahadlangan ng kahit sinong tao. No? Bagamat ma-delay, pero hindi siya kayang hadlangan kung ano man yung plano ng Diyos. No? Kaya sa ginagawa nila, akala nila na paparalyze yung gawain ng Diyos. Pero kung papansin mo, yun yung purpose ng Diyos para may isagawa yung plano niya. No? May isagawa yung plano niya yung plano niya para ma-share yung gospel sa mga Romano. Verse 17. Kaya't nang dumating sila rito, hindi na ako nag-aksaya ng panahon. Kinabukasan din, ipinatawag ko siya sa hukuman. Nang tumayo ang mga nagsasakdal, hindi nila siya pinaratangan ng anumang mabigat na pagkakasala. Na inakala kong ipaparatang nila. So bakit gano'n na lang yung response ni Gobernador Felix, no? Is yung paratang nila ng mga pinunong pare at mga saserdote is napakababaw lang, no? Kasi ang karaniwan na sa paglilitis pagka ganito is yung nagugulo at yung may pinatay. Yan yung kumbaga parang mabigat na kaso na dapat mong ibibigay dun sa tao. Pero ano lang, pang personal halos yung binabato nila is about sa relihiyon. No? Kaya, kung titingnan mo, wala silang makita kay Paul na dapat silang parusahan si Paul. Dahil yung mga ebidensya at yung mga ibinabato nila is napakababaw. No? Kumbaga naghahanap na lang sila ng dahilan para maparusahan itong si Apostol Paul. Sabi nga sa verse 19, ang pinagtatalunan nila ay tungkol sa kanilang reliyon. At sa isang tao na ang pangalan Jesus napatay na. Ngunit ginigiit ni Pablo na buhay. Kung babalikan po natin yung mga saserdote, di ba? Hindi sila naniniwala ng muling mabubuhay, sa muling pagkabuhay, no? Kung makikita natin dito na si Pablo, ginigiit niya na si Jesus ay muling mabubuhay. Kaya isa yun sa mga gustong anuhin ng mga saserdote, yung mga punong Hudyo. Kasi nga hindi sila nininiwala na mabubuhay yung isang tao o yung mayroong pangalawang pagkabuhay. Sabi sa verse 20, hindi ko alam kung paano
sa atin ang bagay na ito. Ayan sabi ni Felix. Kaya tinanong ko si Pablo kung nais niya sa Jerusalem siya titisin. Ngunit tumutol siya at tiniling na ipaubaya sa emperador ang pagpapasya sa kanyang kaso. Dahil dito, pinababantayan ko siya upang ipadala sa emperador. Sinabi ni Agripa kay Festo, kung mapakinggan ng taong iyon, mapapakinggan mo siyang bukas. Tugon naman ni Festo. Verse 23. Sabi dito, kinabukasan nang dumating si Agripa at Bernice, kasama ang matataas na punong kawal at mga tanyag na tao sa lungsod, buong karangyaan silang pumasok sa baluwagan ng upuman at inuutos ni Festo na si Pablo iharap sa kanila. Sinabi ni Festo, Haring Agripa at lahat ng narito, narito po ang lalaking isinakdal sa akin ng mga Hudyong dito at sa Jerusalem. Pinagsisigawan nila hindi siya dapat mabuhay. Ngunit, sa pagsisiyasat ko'y wala akong makitang dahilan upang parusahan siya ng kamatayan. Dahil nais niyang dumulog sa emperador, ipinasya kong ipadala siya roon. Eto, kung makikita na po natin, wala talaga silang makita na anumang pagkakasala kay Apostol Paul. Kaya, dun sa topic natin yun, God protect His servant, hindi kanya talaga hayaan na mapaano hanggat hindi natatapos yung pinaka-purpose mo sa buhay, no? Hanggat yung purpose ng Diyos is hindi pa tapos sa iyo. Walang kahit sino man na mahahadlangan, no? Kaya kung mapapansin din natin dito na ganun na lamang yung pag-aalalangan din ng emperador. Kahit na yung mga pinunong pare, talagang gusto nang imekos-mekos ng ng mga punong pare si Pablo. Pero hindi nila maano kasi kumbaga sa is untouchable si Paul, no? May karapatan siya. Kaya makikita natin na si Paul is nais niya dumulog sa emperador. Sabi sa verse 26, subalit wala akong tiyak na maisulat sa emperador tungkol sa taong ito. Kaya't iniharap ko siya sa inyo, lalong-lalo na sa iyo, Haring Agripa, upang may maisulat akong pagkatapos niya na siya'y masiyasat natin. Sa palagay ko, hindi na rapat ipadala sa emperador ang isang bilanggong ng hindi nilalahad ang reklamo laban sa kanya. So yun na nga. Bakit wala silang mailagay? Kasi parang sa emperador, parang magmumukha silang parang katawa-tawa dahil napakaliit ng kaso o binabato kay Paul, hindi nila malutas, no? Kasi bakit? Kasi tinitignan nila yung impluwensya ng mga pinunong pare. Kasi hindi lang sila basta mga simpleng tao. Kumbaga, kung papansinin po natin, yung mga saserdote is talagang mayayaman din po yan, no? Kumbaga, titignan natin meron ng politik sa panahon pa lang ni Paul, meron ng politika na nangyayari, no? Mayroon ng gustong i-boycott, no? Pero bakit gano'n na lang yung nais ni Paul na sa emperador dahil nga ayaw niyang tambangan siya ng mga Hudyo. So, yun po. Makikita po natin na kahit sa tagal na nakakulong si Paul, is hindi pa rin siya magawa-gawang mapatay ng mga Hudyo. Kung mapapansin po natin, yung mga Hudyo is sila pa yung mga aral, no? Sila pa yung mga talagang pagdating sa law is marunong. Pero dahil nga sa sarili lang pang interest, nagkaroon na yung ng puso nila, no? Makikita natin yung interest nila is hindi na para sa reliyon.
kundi para pansasarili na. Para sa pansarili ng kagustuhan. No? Dahil nailalahad na yung kabaluktutan nila ni Paul Di ba? Pag nailahad yung kabaluktutan mo, talagang aray ko. No? Talaga yung ego pag tinamaan. Kaya, sa topic po natin na ito, makikita po natin kung paano pinotektahan si Apostle Paul, no? Ng Diyos sa kamay ng mga Hudyo. Na kahit na meron silang kapangyarihan, kahit simpleng mamamayan lang si Apostle Paul, hindi nila untouchable, no? So, sabi niya, God uses every circumstances to accomplish His purpose. So, bagamat sa buhay natin na meron mga circumstansya na nakikita natin na parang dinadown tayo, nakikita natin na parang nagiging miserable tayo. Pero kung titignan natin na minsan yun din yung ginagamit ng Diyos para gamitin tayo, no? Tulad na lang kay Paul, na kung saan yung pagkakakulong sa kanya is para ma-share yung gospel, no? Yung pagkakakulong sa kanya is para makasulat pa siya ng 4 na tawag nito book. At eto po, habang pong nakakulong si Apostle Paul, naisulat niya po dito yung 4 na book. Yung book na ito ay Pilimon, Epeso, at nakalimutan ko yung dalawa. Pilipos, Epeso, at saka ito na isulat. So, ayun po, basta 4 po yun, yung book na naisulat niya habang siya nakakulong. So, hindi po natapos yung ministeryo niya po doon. No? Bagamat siya'y nakakulong, pero siya is pinapalakas niya pa rin yung mga taga-Epeso, taga-Pilipos, sinusulatan niya pa rin. No? Kaya makikita natin na yung eagerness ni Paul hindi nababawasan. No? Ginagawa niya pa rin yung kagustuhan ng Diyos para sa buhay niya. God is faithful to His promises. No? Makikita natin na ang Diyos ay tapat sa kanyang mga pangako, hindi nagbabago. Kung sa tingin natin is nagbabago ang Diyos dahil meron tayong mga pinagdadaanan, dahil meron tayong pangyayari sa buhay natin, hindi po bumabase ang Diyos sa mga pangyayari sa buhay natin. Bumabase siya kung ano yung plano niya para sa iyo. No? Kung sa atin, bumabase tayo dahil sa nakikita natin, siya ang Diyos na ating pinaglilingkuran is hindi nagbabago. No? Kaya nga, God is unchangeable. Kumbaga, hindi mo siya mababago dahil ayaw mo, dahil hindi ka sumunod, hindi mo siya mababago. No? Yung plano ng Diyos is mangyayari at mangyayari pa rin. No? Kahit sino yung madlang, kahit prinsipe pa yan, hari pa yan, hindi kayang hadangan yung plano ng Diyos para sa atin. So, maaari po tayong tumayo at tayo manalangin. Panginoon, maraming salamat po muli sa iyong mensahe, mga salita, Panginoon Lord God. Salamat, Panginoon Lord God, na patuloy mo, Panginoon, ingatan, Panginoon Lord God. God, sabi mo nga sa iyong mga salita, Panginoon, puprotektahan mo yung mga servant, Panginoon. Lord, ganun din po, Panginoon Lord God, kami, Panginoon. God, patuloy mo kami, Panginoon, ingatan, Panginoon Lord God, at maging tapat, Panginoon Lord God. At God, dalangin namin, Panginoon Lord God, na sa bawat takbo ng aming buhay, Panginoon Lord God, hayaan mo, Panginoon Lord God, na i-remind kami, Panginoon Lord God, ng iyong mga salita. At patuloy mo, Panginoon, gamitin sa iyong ubasan, Panginoon Lord God, sa iyong kapurihan, Panginoon Lord God. Alam namin, Panginoon Lord God, na ikaw yung Diyos na hindi nagbabago, Panginoon Lord God. Pagamat kami, Panginoon, hindi karapat-dapat, Panginoon Lord God. Panginoon, hindi, Panginoon, nagbabago yung pagmamahal mo sa amin, Panginoon Lord God.
Hindi nagbabago yung pag-ibig na meron ka, Panginoon Lord God. Hindi magbabago, Panginoon, yung pagmamahal mo, Panginoon, sa iyong mga tinawag, Panginoon Lord God. Maraming salamat, Panginoon Lord God, na patuloy, Panginoon, yung purpose mo, Panginoon, sa aming buhay, Panginoon. Patuloy kami, Panginoon Lord God, na mananalangin, Panginoon Lord God, at dudulog, Panginoon, na patuloy kami na sumunod sa iyong mga salita, Panginoon. Maraming salamat po sa iyong salita sa umagang ito, Panginoon Lord God, at sa patuloy na gawain, Panginoon, sa oras na ito. Sa tanging pangalan ni Jesus, Amen. Nanatili po tayo nakatayo para sa ating banal na gawain. Sabi po sa unang Korinto, chapter 11, verse 27 to 31, kaya nga ang sino mang kumakain ng tinapay at umiinom sa kopa ng Panginoon sa paraang hindi nararapat ay nagkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Kaya't dapat siyasatin ng tao ang kanyang sarili bago kumain ng tinapay at uminom sa kopa. Sapagkat ang sino mang umiinom sa kopa, ang sino mang kumakain at umiinom ng hindi kinikilala ang kahalagahan ng katawan ng Panginoon ay kumakain at umiinom ng katulan laban sa kanyang sarili. Iyan ang dahilan kung bakit mahihina at sakitin ang marami at may ibangang namatay na. Sige, tayo po ay lahat, kung sisiyasatin natin ang ating sarili, hindi tayo hahatulan ng ating Panginoon. Tayo pong lahat ay magsiyasat sa Panginoon, magpasiyasat sa ating Panginoon. Huwag pong bibigyan ng mga bata sapagkat ito po'y mahigpit na bilin ng ating Apostol Pablo. Panandalian po ang katahimikan upang tayo po'y manalangin. I-acknowledge natin ang ating Panginoon na siya ang Diyos na buhay, siya ang Diyos na patuloy na nagligtas sa atin sa parusa ng kasalanan, sa walang hanggang pagkawalay sa Diyos. Patuloy po tayo magpasiyasat sa ating Panginoong Jesucristo, iwaksi ang lahat ng kasalanan sa ating buhay, anumang ugat ng kasalanan at tinatanim ng kaaway, patuloy natin itong iwaksi. Ang sumisimbolo sa katawan ng ating Panginoong Hesukristo. Sapagkat ito ang turo na tinanggap ko mula sa Panginoon at binibigay ko naman sa inyo. Noong gabi siya ay pinagkanulo, ang Panginoong Hesus ay dumampot ng tinapay, nagpasalamat at pinagpira-piraso iyon at sinabi, ito ang aking katawang inihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Tayo pong lahat ay manalangin. Panginoon, sa aming pagtanggap ng sumisimbolo sa iyong katawan, Panginoon, pagkaisahin mo ang iyong iglesia. Pagkaisahin mo kami sa espiritu at katotohanan, sa pag-ibig, kagalakan, at matyagang paglilingkod sa iyo, Panginoon, na walang hinihiling na anumang kapalit, Panginoong Hesukristo. Hayaan mo, nakalugdan mo ang gawain ito, ang aming pagtitipong ito na patuloy na inaalay namin sa iyo at ginagawa namin ito bilang pag-alaala sa lahat ng ginawa mo sa krus ng Kalbaryo. Panginoong Hesus, sa aming pagtanggap, Panginoon, ang sumisimbolo sa iyong katawan, patuloy namin ina-acknowledge ang lahat ng paghihirap mo sa krus ng Kalbaryo upang kami, Panginoon, ay tubusin sa lahat ng aming mga kasalanan. Dalangin ko nawa, Panginoon, patuloy mong kalugdan ang pagtanggap
sa sumisimbolo sa iyong katawan. Sabay-sabay nating tanggapin ang sumisimbolo sa katawan ng ating Panginoong Jesucristo. Matapos maghapunan ay dumampot din siya ng kopa at sinabi, "Ang kopang ito ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing inumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-alaala sa akin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa kopang ito, ipinahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagparito." Tayo pong lahat ay manalangin. Panginoon, patuloy naming ina-acknowledge, Lord, na bawat latay, Panginoon, na natanggap ng iyong katawan, bawat dugo, Panginoon, na dumanag sa krus ng Kalbaryo, Panginoon, ito'y para sa kagalingan ng iyong mga anak. I declare healing upon healing to all your people in this church, O God. Ano man, Panginoon, ang karamdaman, patuloy namin isinusuko ito sa iyo, Panginoon. Ama, dalangin ko rin po, bawat kasalanan, Panginoon, na iyong binayaran. Hayaan mo, Panginoon, patuloy namin yakapin ang pananampalataya namin sa iyo. Anumang pagsubok ang ipahintulot mo at pagdaanan ng iyong mga anak sa iglesyang ito. Hayaan mo manatili kaming matatag sa tulong ng iyong banal na Espiritu Santo at sa paggabay ng Espiritu Santo sa bawat anak mo na naririto. Makita ang pag-ibig, kagalakan, pagdadamayan, Panginoon, at higit sa lahat, paglilingkod ng walang hinihintay na kapalit. Maraming salamat, Panginoon, sa aming pagtanggap ng kopang ito na sumisimbolo sa iyong dugo. Pagingdapatin mo ang bawat anak mo na naririto. Hindi man kami perpekto, Panginoon. Kami man, Panginoon, ay sumasablay sa bawat aspeto ng aming buhay. Nagpifail, Panginoon, ngunit ang habag at awa mo na ipinararanas mo sa amin ay siyang ganap at pinagiging ganap ang bawat nananampalataya sa iyo hanggang sa muli mong pagparito. Tayo pong lahat ay tanggapin nating lahat ng may pananampalataya, kagalakan at pag-ibig ang sumisimbolo sa dugo ng ating Panginoong Jesucristo.
ngayon naman po ay dadako sa pagbibigay na makikita po natin sa 2 Corinthians chapter 9 verse 12 to 13. Sinasabi sa verse 12, ang paglilingkod ninyo upang tumulong sa mga kapatid ay hindi lamang makatutugon sa kanilang pangangailangan, kundi magiging dahilan pa ng pag-umakaw na pagpapasalamat nila sa Diyos. Ang bukal sa palad ninyong pagbibigay sa kanila at sa lahat ang siyang magpapatunay na matapat ninyong sinusunod ang magandang balita ni Kristo. Dahil dyan magpupuri sila sa Diyos at magpapasalamat. Ang 2 Corinthians po ay tumutukoy sa epekto ng pagbibigay ng mga mananampalataya sa mga kapatid na nangangailangan. Hindi lamang ito natutugunan ng pangangailangan, kundi nagdudulot din ito ng papuri at pasasalamat sa Diyos. Sa verse 12 po, dito sinabi ni Pablo na ang pagbibigay hindi lamang tungkol sa pera or material na bagay, na tulong. Kapag tumulong ka sa isang tao, nangangailangan, merong dalawang magandang mangyayari. Unang-una, natutulungan ang pangangailangan ng tao. Halimbawa po, no, meron tayong kapatiran na nangangailangan. Ngayon gagamitin, meron tayong kapatiran na nangangailangan. Meron silang problema. Ang problema nila, wala silang makakain. So, may ginagamit si Lord, may hinihipo si Lord na lingkod niya upang matulungan yung tao ito. Yung pangalawa, nagpupuri at napapasalamatan ng Diyos. Kapag nakita ng mga tumutulong ang pagmamahal at kabutihan na ipinapakita sa kanila, hindi lang sila sa taong yan nagpapasalamat, kundi nakikita nila ang Diyos na kumikilos sa pamamagitan ng taong yun, kaya napapasalamatan nila ang Diyos. Ibig sabihin ni Pablo, ang pagbibigay ay nagiging daan upang maranasan ng iba ang kabutihan ng Diyos at lalong papurihan ng Diyos. Sa 13, sinabi ni Pablo na ang paraan ng pagbibigay ng mga taga-Korinto ay magiging patunay na ang kanilang pananampalataya kay Kristo. Yung pagiging bukas palad na tumulong ang mga taga-Korinto sa mga kapatid nilang nangangailangan. Dito nakita ng mga tao yun na ang pagmamahal ng mga taga-Korinto ay totoo, na totoo ang kanilang pagsunod sa tungo ni Kristo, na hindi lang nila sinasabi na sila ay Kristiyano, kundi pinakikita nila yun sa gawa. Dahil dito ang mga tumanggap ng tulong ay magpupuri sa Diyos, dahil nakita nila ang pag-ibig ng Diyos na kumikilos sa pamamagitan ng pagbibigay or sharing. Kaya tulad ng madalas nating nasasabi, no, na salamat Panginoon dahil ginamit mo yung aming kapatid para tumulong, yung mga ganun, na sa ganitong paraan, ang Diyos pa rin yung na itataas natin. Kapag tayo ay nagbibigay dahil sa pag-ibig ng Diyos, hindi lang nakakatulong sa iba, kundi nabubuo rin ang mas malalim na pagmamahal, pananalangin at pagkakaisa sa loob ng pamilya ng Diyos. Tayo po'y manalangin, hawakan po natin ang ating mga sopre. Yes, Lord God, hallelujah, Lord, hallelujah, Jesus. Heavenly Father, Panginoon, nagpapasalamat po kami sa pagkakataon, Lord God, na pinagkaloob na sa bawat isa, na muli kami, Panginoon, makapagtipon-tipon sa oras na ito. Panginoon, nagpapasalamat kami sa bagong buhay, bagong araw, bagong oras, bagong pagsubok, Panginoon, na patuloy na ibinibigay sa amin. Nagpapasalamat kami, Panginoon, dahil kayo po ang siyang kumikilos, Lord God, sa buhay ng bawat isa. Dinadalangin ko, Panginoon, ang aming ipagkakaloob, Lord God, nawa magamit, Panginoon, sa paglilingkod sa inyo, Lord God, sa inyong simbahan, at maitulong namin, Panginoon, sa mga kapatiran namin nangangailangan. Lord God, dalangin din po namin, Panginoon, sa oras na to. Tinataas po namin ang inyong mga lingkod, Panginoon, na naghahanap ng trabaho. Lord God, kayo po ang humawak ng kanilang puso, Panginoon. Dalangin namin, Lord God, na magkaroon po sila, Lord God, ng trabaho sa mga kapatiran namin, Lord God, na hindi makakapagloob. Ganun din po, Lord God, sa mga kapagbigay. Patuloy, Panginoon, na i-bless niyo po sila, Lord God, upang magamit, Panginoon, dito sa inyong simbahan. Lord God, sa inyo po ang pinakamataas na papuri at pasasalamat. In Jesus' name we pray. Amen.
Diyos? Amen. Parang ang kapatid na blessed po ba ang lahat ng anak ng Diyos? Amen. Ayun, ganun dapat. Hallelujah. So, darapin na po tayo sa Jacob's BCC Financial Report for the month of June 2026. So, i-declare po natin yung kabutihan po ng Diyos sa church na ito. Ayan. Yung sa total expenses po, start po tayo sa utilities. Yung una po is electric utility payment for Meralco, 361. So, kung mapapansin niyo po, wala pa po yung sa bill ng tubig. Kasi sa pagkakalam ko lang po, correct me po if mali, magta-transfer sa ibang management. So, hindi pa po nabibigay yung bill. So, hintayin na lang po natin. Next po is yung food. Meal for Youth Fellowship and Dance Practice. So yun po yung kabuuan for the whole month of June na nagastos para po sa Youth Fellowship and Dance Practice every Saturday. And yung drinking water supply po, yung inumin pong tubig sa church ay 195. For transportation, muna po dyan yung kabuuan po na 427. Ito din po yung tulong, kumbaga, para po dun sa mga wala pa pong kakayahan or sa mga kabataan po na kailangan din po ng pamasahe para po makapag-practice sila sa pagsayaw. At ito naman po yung ginamit po na fuel expense. Next po yung 500. Dalawang beses po kasi yan balikan. So, yan po yung 500 for closure of BIR registration and yung processing of BIR clearance. So, yun po yung purpose nun. At yung sa equipment naman po, ayan, praise God, night payment na po. Malapit na po, 3 months na lang. So, yun po yung 1,292. Sa supplies, ito po yung whiteboard marker. Ginagamit po yan for youth fellowship every Saturday. So, yung church rental expense, 4,000 pesos. Yung general and administrative po, nakapaloob po dyan lahat po ng documentations and pinapaprint, ganyan. So, included po dyan yung pagpapanotaryo para po doon maisaayos na po yung sa BIR. Ayan. At sa SEC, actually SEC na lang po yung hintay natin. Kaya ini-encourage ko pong lahat na makiisa po sa panalangin para po kasi hirap na hirap po. Nakawa naman po ang ating pastoral no, sa pag-aasigasa nito, sobrang hirap. Kaya samahan po natin siya sa panalangin kasi naniniwala po kayo na powerful ang prayer. Amen. So lahat po tayo manalangin para po matapos na po to by God's grace. So yun po yung 159, 60, 259, 80 pesos. Yung total is 558. At yung sa love gift naman po, ito po yung sa allowance, help po sa mga kabataan po na part ng dance ministry, yung 1,000 pesos. Marami pong kabataan yung naka-receive niyan. So yung total na lang po yun nandyan. And then yung sa school supplies naman po, na binili is nagkakahalaga ng 469. Ayan, praise God. So, sa medical assistance naman po under ng benevolence, 1,100. So, bali dalawa pong kapatiran ang naka-receive nito. Ito po yung tulong pang pinansyal para po sa medical, yung pagpapacheck up or pagbili po ng gamot nila. At sa, ito po yung pagtulong din po sa namatayan po, para po sa kanilang naiwan na mahal sa buhay, yung 500 pesos po na yan. So, nagkakahalagang 13,361 po yung expenses. Napakabuti po ng Diyos kasi kahit ganyan, napupunan po, no? At sobra pa po yung pinagkakaloob ng Diyos. Pwede po ba natin palakpakan ng ating Panginoon? Hallelujah. Ayan. Next po is yung total tithes and offerings for the month of June. Ito po yung 6,930. I-add po natin dun sa balance from previous month, noong May, na 23,551. So, yan po yung makikita nyo na 30,481. And then, i-less po natin sa total expenses na 13,361. Kaya yung ending balance natin for the month of June is 17,120. Purihin po ang ating Panginoon sa kanyang kabutihan. At lahat po yan ay dahil lamang po sa Kanya. No? Yung biyaya po at habag ng Diyos sa atin ay patuloy na dumadaray dahil siya po ay mabuti at yun po ang totoo. Kaya lahat po ng papuri ay para lang po sa ating Panginoon. Ayan. Hallelujah. Praise God. Praise. Ayan po. Tayo po ay may bago na po tayong logo. Kasi since tayo po ay na-publish na
sa dyaryo, kung makikita nyo sa Pulso Ngayon News, nandun na po nakalagay yung ating cancellation kasi required po siya ng SEC na ipapapublish po doon sa dyaryo. So, nakapublish na po tayo sa dyaryo na wala na tayong incorporation kasi hindi naman po tayo kumpanya. Okay? We are church. So, sobra na po yung expense na ating, katulad nga ng sabi ni Abby kanina, talagang yung expense dito sa SEC ay hindi po natin afford. So, ang reason po ng ating cancellation sa SEC ay hindi na po natin afford yung kanilang financial obligation, yung mga financial obligation. Kasi kung sa mga hindi po nakakalam, 76,500 yung ating penalty na hindi natin pag-comply sa kanila ng yearly reporting. But by God's grace, naging 20,000 at yun po ay sinagot ng buo ng West Crame. In God's provision, ginamit ang West Crame na ma-provide ng 20,000 para mapunan po yung penalty natin sa SEC. So yung penalty na po yun, katulad nga natin, we are unaware. Hindi natin alam na meron pala at kailangan pala ng yearly reporting. So tayo po nag-register ng December 2023 and pagpasok ng 2024 ng January na-receive natin yung certificate, nakalagay pala siya sa likod. So negligence din ng part ko dahil hindi ko po yun nabasa. And ayun nga, hindi rin naman sila nag-notify na lang sila this year, 2026 ng March, tayo ay meron ng penalty. So, kaya naman po, tayo as per their requirements, hindi na natin pwedeng gamitin ng JCOS BCI, so tayo na po ay JCOS BCC. Okay, so Jesus Christ, our Savior, Biblical Christian Church. And inalis lang naman po dyan yung, kasi JCOS BC, sabi ko parang kulang. So, dinagdagan na lang po ng Christian Church. Okay? So, ayun na po ang ating gagamitin na pangalan na church. So, transparency lang mo po. Hindi natin ito ikakahiya sapagkat alam natin hindi man tayo kilalanin ng mundo. Basta kilala tayo ng Panginoon, sapat na. Amen? So, hindi naman tatanungin ng Panginoon, nakaregister ka ba sa SEC pag akyat mo sa langit? Hindi po ba? So, yan po yung SEC. Kaya kung pala may SEC, ipaliwanag ko lang, kung may bibilin po na lupa at gustong ipangalan sa church, kailangan po ng SEC. Kaya po nagsisek. Kung gustong magkaroon ng bangko, hindi nakapangalan sa tao, kailangan nakapangalan sa church, SEC po yun. So, ibig sabihin, kapag merong church na nakapangalan sa tao pa, yung mga bangko nila, wala po yung SEC. Okay? So, kaya naman, marami pa pong churches na walang SEC, like yung church nila Nunoy, 16 years na sila, wala pa rin po silang SEC. And I believe yung Lorimi dyan, wala din po yung SEC. Marami pong churches, kaya nga hindi ko po alam bakit tayo nag-SEC. So, kaya naman talagang napakabuti ng ating Panginoon. Ayan, tayo tuloy nasiksik. Ayan, by God's grace, ito na po yung ating logo. So, okay naman po, di po ba? So, ayan. Siguro hindi naman natitingnan yung uniform natin na may JCOS BCI dyan. Okay lang po yun. Hindi na natin kailangan palitan. So, ayun po, tayo pinadako niya sa prayer for birthday celebrants ng July. Inanyayan ko po sa harap ang lahat ng may birthday sa month ng July. Jeremy, ayan, si Andre, si Mark, si Nunoy, si Papa, si Ate, si Luna po. Ay, sorry, si Lele. Ate Maria, July. Ayan, nandito. Si Marjorie po pala, hindi si Nunoy. Nagkapalit. Sino pa? Ito, birthday sino to? Ni Jaira? Sige po, dito na po tayo sa harap. Lele, July ka ba? Huwag kang magalala. So, tayo po lahat. Ayan, sino ba? Si Chad? July ka Chad? Wala na po. Sige po, atin po ituon ang mga kamay natin sa mga kapatid natin ito. Ating pong tayo po'y mag-declare ng pagpapala. Hallelujah, Jesus, Lord. Maraming salamat, Panginoon, sa buhay ng mga kapatid namin ito sa pananampalataya. Dalangin ko po, Panginoon, patuloy mong palaguin sila sa lahat ng aspeto ng kanilang buhay. Pinansyal, emosyonal, mental, physical, higit sa lahat, spiritual, Panginoon. Kay Maria, kay Jeremy, kay Lele, Panginoon, may your blessing be upon them, O God.
bless the work of their hands, O Lord. And I pray din, Panginoon, sa buhay ni Lele, sa kanyang pagre-review, sa dadating na kanyang examination, Panginoon, for license, getting the license, Panginoon. I pray, Lord God, ikaw po ang patuloy na sumama sa kanya, bigyan mo siya ng wisdom and knowledge, Panginoon. Lahat ng napag-aaralan niya, Panginoon, lalabas sa exam, Panginoon. And I pray, Lord God, ang pagsama mo sa kanya, patuloy mong igagawad, Panginoon, kung paano mo, Lord God, pinapakita kung gaano makabuti sa buhay niya. Lord, lubusin mo ito, Panginoon, hanggang sa muli mong pagparito. Maging kay Jeremy, Lord God, as you used her, Lord God, to be a channel of a blessing sa kanyang pamilya. Lord, dalangin ko na mapatuloy mo siyang palakasin, physical, emotional, mental, spiritual, Panginoon. At whatever the desire of her heart, so God, patuloy mo ipagkaloob according to your will, O God. Maging kay Maria, Panginoon, I pray, patuloy mo siyang palaguin, Panginoon, sa kanyang paglilingkod, Lord God, sa through children ministry, Lord God, and even youth, and even, Lord God, sa lahat ng nais mo sa kanyang buhay, gamitin mo siya, Panginoon. I-bless mo rin siya, Panginoon, sa kanilang dalawa ni Zigzig, Panginoon. Patuloy mo silang patatagin, layo sa lahat ng karamdaman, Panginoon, maging pagpapala sila sa loob at labas ng iglesia at maging, Panginoon, sa loob ng kanilang tahanan. Maraming salamat, maging kay Papa, nawa, Panginoon, mag-complete healing sa kanyang operation, maging kay Andre, Panginoon, give him wisdom and knowledge at palakihin na may takot sa iyo, Panginoon, at higit sa lahat, Lord God, ikaw po ang manguna sa buhay ng batang ito. Maging, Lord, kay Marjorie, Panginoon, kay Ate Jerlyn, Lord God, I pray, samahan mo sila sa anumang nais nila, Panginoon, sa buhay ayon sa iyong kalooban. Sa iyo ko po pinagkakatiwala ang mga anak mong ito. Ikaw na po ang patuloy na gumabay sa kanila, anuman ang gagawin nila, anumang desisyon na kanilang gagawin sa buhay na ito. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Si Denise. Okay, for announcement po. July 12, second Sunday. So, worship lead po is si Brother Alvin. Sa tithes and offering si Sister Remy. And then sa announcement and closing prayer si Sister Diana. Okay. Please continue to invite your kids in church every Sunday. Youth Bible study every Saturday from 8 a.m. to 9:30 a.m. Dance ministry practice right after Youth Bible study. Music team practice every Saturday. They also hold a Bible study and fellowship once a month. Reminder to each and everyone to keep the church area clean inside and outside. Bawal na po pumunta sa kubo upang maiwasan ang anumang pagkasira nito. We will conduct training by second week of July for those who are interested to join the facilitation of children ministry and to become a Sunday school kids teacher. We will have visitation to our sister church in West Grame later right after service. Please pray for it and may the Lord be with us and may glorify the Lord our God. Announcement, prayer meeting and Bible study of elders and deaconess every Thursday at 9 a.m. to 11 a.m. at Road 5, Aquino Residence po. Announcement, we don't have advanced theological training course today. It's Family Day. So, tumayo po tayong lahat at tayo manalangin. Yes, Heavenly Father, Lord God, maraming salamat po, Panginoon, sa panibagong buwan na pumasok muli, Panginoon. Maraming salamat po sa buong buwan ng June na kami iyong prinotektahan.
nilayo sa mga anumang kapahamakan, Lord God, at ginabayan kami sa buong isang buwan na iyon. At nawa po, Panginoon, pinapanalangin po namin ang July, Lord God, ay maging maayos din po at nawa ay protektahan at gabayan niyo po ang bawat isa, Lord God. At salamat din po, Panginoon, sa iyong salita sa araw na ito, Panginoon. Nawa po ay aming dalhin ito sa pang-araw-araw namin pamumuhay, Lord God. At pinapanalangin ko rin po, Panginoon, na gabayan at protektahan niyo po ang mga kapatiran na babiyahe po, Panginoon, para pumunta sa aming mga kapatid sa West Grammy, Lord God. Ayan lang po ang aming dalangin. In Jesus' name, Amen. Taas ko natin ating mga kapatid para sa ating Lord, maraming pong salamat sa natapos pong matagumpay na gawain ngayong araw. Lord, nagpapasalamat po kami sa aming mga tutunan sa iyong mga salita. Lord, nawa isang puso at isa-isip po namin lahat ng aming mga napakinggan at ito po ay ipamuhay po namin sa pang-araw-araw. Lord, ganun din po, nagpapasalamat din po kami sa buhay ng lahat ng kapatiran na nakataas ng kamay. Lord, gabayan niyo po sila, ingatan at ilayo po sa anumang mga kapahamakan. At Lord, mag-init po sila sa pananampalataya at pupuri po sa inyo. Maraming po salamat, Lord yan. Pagdating po natin lahat na may pananampalataya, kagalakan, pag-ibig at pag-asa. Ang biyaya na nagmumula sa ating Panginoon. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you and give you His favor. The Lord give His countenance over you and give you peace. Amen. Amen. Ayan, marami po ba tayong